Sa loob ng maraming taon, kumalat ang mga espekulasyon hinggil sa posibilidad na makakuha muli ang hukbong dagat ng Pilipinas ng isa pang Pohang-class corvette mula sa Timog Korea. Matapos ang matagumpay na paglipat ng BRP Conrado Yap, PIS-39 noong 2019, marami ang nagtatanong, makakatanggap pa kaya ang Pilipinas ng isa pang barko mula sa parehong klase? Ngayon, ayon sa mapagkakatiwalaang mga pinagmumulan mula sa mga sektor ng depensa at diplomasya, ang sagot ay tila oo. Nananatiling aktibo ang usapin tungkol sa ikalawang corvette. Malayo ito sa pagkakansela, bagkus bahagi pa rin ito ng nagpapatuloy na ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Maynila at Seoul. Ang pagkakaiba lamang na ngayon ay mas maingat na isinasagawa ang talakayan, marahil dahil sa maselang usaping pampolitika at teknikal na hamon sa lohistika. Ang katahimikan na ito ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, kundi isang indikasyon ng maingat na koordinasyon. Posibleng iniaayon ng dalawang pamahalaan ang tiyempo ng paglipat upang ito ay tumugma sa Horizon 3 modernization phase ng sandatahang lakas ng Pilipinas, 2023 hanggang 2028. Sa ganitong paraan, maisasama ang corvette sa mas malawak at mas sistematikong plano ng modernisasyon. Sadyang kritikal ang tamang oras habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, kung saan laganap ang mga insidente ng pagtataboy, pagsubaybay at pagpasok ng mga dayuhang barko. Ang pagdating ng kahit isang karagdagang corvette ay may mabigat na kahalagahan. Ito ay makapagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat na magpakita ng presensya, magsagawa ng pagmamanman, magpatupad ng soberanya at magpahayag ng matatag na mensahe. Determinado ang Pilipinas na magpatuloy sa modernisasyon at ipagtanggol ang sariling karagatan. Bagamat second hand, nananatiling kapaki-pakinabang ang isang Pohang-class corvette sa pamamagitan ng modernong pag-upgrade gaya ng bagong sensors, electronic warfare systems at mga sandatang surface-to-surface at surface-to-air. Maaring gawing isang makabuluhang barko ang nasabing unit. Marami ring bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Indonesia, Thailand at Malaysia, ang gumagamit ng katulad na mga second-hand na barko. Hindi bilang tanda ng kahinaan kundi bilang praktikal na solusyon upang agad na matugunan ang kakulangan habang naghihintay ng mga bagong gawang barko. Marami ng Pohang-class corvette ang na-decommission mula sa Republic of Korea Navy, partikular ang mga Flight 3 at 4 variants na inalis sa serbisyo mula 2021 hanggang 2024. Kabilang dito ang ROKS Jinju, PCC 763 at ROKS Yosu, PCC 765. Mas malalaki at mas makapangyarihan kumpara sa mga naunang bersyon, kaya't malakas na kandidato para sa paglilipat. Bagamat interesado rin ang ibang bansa gaya ng Colombia at Peru, ang Pilipinas ay itinuturing na prioridad na katuwang ng Seoul sa pagpapalakas ng seguridad sa Timog Silangang Asya. Kung magiging maayos ang koordinasyon, posibleng maisakatuparan ang paglipat sa huling bahagi ng 2025 o unang bahagi ng 2026. Ang barko ay dadaan muna sa refit at pagsasanay ng tripulante bago ito maging ganap na operasyonal. Maaaring italaga ito sa Subic Bay, Palawan o Hilagang Luzon, mga estratehikong lokasyon para sa pambansang depensa. Higit pa sa isang unit ng barko, sumasalamin din ito sa lumalalim na dimensyon ng naval diplomacy. Ang suporta ng Timog Korea sa Pilipinas ay hindi lamang limitado sa pagbibigay ng barko, kundi kinabibilangan din ng palitan ng opisyal, mga programang pagsasanay, kooperasyong makatao, ugnayang industrial at pagsali sa mga multilateral na ehersisyo tulad ng RIMPAC, ASEAN Drills at Komodo. Ang ikalawang Pohang-class corvette
ay magiging simbolo hindi lamang ng lumalaking puwersa pandagat ng Pilipinas, kundi ng patibay na relasyon nito sa sul. Sa huli, higit pa ito sa pagkuha ng isang lumang barko. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng bilang ng unit pandagat, pagtugon sa mga agarang pangangailangang operasyonal, pagpapalawak ng saklaw ng pagpapatrolya at pagpapakita ng determinasyon ng bansa laban sa mga panlabas na hamon. Isa rin itong malinaw na senyales para sa mga kaalyado at kalaban na ang Pilipinas ay tuloy-tuloy sa landas ng modernisasyon upang tiyakin ang soberanya at seguridad sa karagatan. Sa ngayon, tahimik ngunit tuloy ang proseso at walang duda. Ang ikalawang Pohang class corvette ay hindi na isang lumang tsismis lamang, kundi isang konkretong posibilidad na maaaring magbigay ng dagdag na lakas sa hukbong dagat ng Pilipinas sa panahong napakahalaga ng bawat barko.